Hello mga ka-adventure and welcome to my vlog. So, bali nga mga ka-adventure ay dito ako bumaba ngayon sa mismong Batangas City Grand Central Terminal galing Quezon City. Marahil ay nagtataka sila mga ka-adventure kung bakit dito ako nag-vlog sa Batangas City. At mula mga ka-adventure dito sa Grand Central Terminal ay umpisa natin ang adventure papunta doon mismo sa city proper ng Batangas City. Ang Batangas City mga ka-adventure ay higit pa sa isang lugar ng transportasyon para sa mga manlalakbay na papuntang Mindoro. So ito na naman talaga sa mga ka-adventure, parang gala ko na talaga sa katulad nung nagpunta ako ng Lucena. Masasabi natin mga ka-adventure na ang Batangas City ay isang kamanghamanghang high urban energy area at the same time isang traditional heritage hub. Dahil mga ka-adventure, yung galang ito ay tirik na tirik ang araw. So kasi sobrang bilis ng biyahe galing Cubao, Quezon City. At galing nga doon mga ka-adventure sa Grand Central Terminal ay sumakay tayo ng jeep para marating natin itong mismong downtown area ng Batangas City. Umabot lang naman mga ka-adventure ng 10 to 20 minutes ang biyahe mula doon sa Grand Central Terminal. So dito na nga tayo mga ka-adventure ngayon sa city proper ng Batangas City. Ang Batangas City mga ka-adventure ay isa sa fastest urbanizing city sa ating bansa na may strong economic momentum katulad ng manufacturing, BPO, and logistic companies. So galing dito mga ka-adventure ay didiretso tayo papunta doon sa mismong cathedral ng Batangas City. Sa paglakad-lakad natin dito mga ka-adventure, ay madadaanan natin ang kanilang City Hall. Mapapansin natin ngayon ang isang modernong istruktura ng isang City Hall na tanda ng kasaganahan ng City of Batangas. So stay muna tayo mga ka-adventure saglit dito sa park na ito. So dito tayo ngayon mga ka-adventure sa Plaza Mabini na isang sikat na lugar para sa pagtitipon, para sa paglilibang, pamamasyal at mga kaganapan sa komunidad. Ipinagmamalaki din mga ka-adventure ng klaseng ito ang monumento ni Apolinario Mabini na napapalibutan ng luntiang halaman at isang nakakaingganyong paligiran. Bago pa mang maging lungsod ito mga ka-adventure, magkaroon ng mga highway, factories, naggagandahang ilaw kung gabi,
ay minsan ang tinawag ito na lugar na Batangan. Year 1521 mga ka-adventure nang dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas at naimpluwensyahan nito lalo na itong lugar ng Batangas. So by late 1500s mga ka-adventure, karamihan ng mga nakatira dito ay na-convert na into Christianity. 1581 mga ka-adventure nang ang lugar na to na tinatawag noon na Batangan ay naging isa ng pueblo o bayan. So, dito tayo mga ka-adventure sa mismong parish church ng City of Batangas. Kilala din mga ka-adventure ang parish church na ito bilang minor basilica and parish of Immaculate Conception. Matatagpuan mga ka-adventure sa MH Del Pilar Street, Poblacion, Batangas City, at harap ng Plaza Mabini. At ang minor basilica na ito mga ka-adventure ay kilala din bilang Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Batangan. Kasabay mga ka-adventure ng pagkakatatag ng Batangas bilang isang pueblo, ay naitayo naman dito ang isang simbahan na tinatawag noon bilang Immaculate Conception Parish na mas kilala na natin bilang Basilica of Immaculate Conception. Sinasabi mga ka-adventure na ang paring Katoliko na si Padre Jeco de Mojica ay ang sinasabing nagtayo ng unang pansamantalang simbahan na gawa sa magaan na materyales noong 1578. Noong 1686 mga ka-adventure ay sinimula ni Jose Rodriguez ang paglatag ng bagong pundasyon ng isang bagong simbahang gawa sa bato. Natapos ang pangunahing nabe noong taon ding yon sa tulong ni Manuel de Buensuceso at ng mga mamamayan. Natapos ni Jose San Bartolome ang transcript na gawa sa batong bahura noong 1706. Kalipas mga ka-adventure ng more or less 179 years, ay giniba ito at muling ipinatayo ni Padre Pedro Cuesta para maging isang malaking simbahan. At sa ngayon mga ka-adventure, ang simbahang ito ay isa sa pinakamatandang simbahan dito sa lalawigan ng Batangas. Noong February 13, 1948, ang simbahang ito ay idineklara bilang minor basilica of the Immaculate Conception. At noong January 16, 2022, ang basilika na ito ay dineclare din bilang Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Batangan. Mula mga ka-adventure sa unang istruktura nito noong 1572 hanggang sa ingrandeng istrukturang bato na nakikita natin sa ngayon. Ang basilika na ito mga ka-adventure ay nakaligtas sa mga lindol, sunog at paglipas ng panahon. Ang pagkakita sa katatagan ng simbahang ito ay nagpapaalala sa atin ng mayamang kasaysayan ng mga Batanggenyo. Ito mga ka-adventure ay isang kamanghamanghang halimbawa kung paano natin mapapanatili ang ating nakaraan
habang sumusulong sa hinaharap. Dito mga ka-adventure malapit sa Paris Bridge ay matatagpuan ang University of Paris. Na-establish mga ka-adventure noong 1946, ang university na ito ay nag-o-offer ng pre-elementary, elementary, high school, undergraduate, and graduate studies. So, dito tayo mga ka-adventure ngayon sa pader ng Batangas National High School. Matatagpuan mga ka-adventure along Rizal Avenue, poblasyon dito sa Batangas City, at sa loob nito mga ka-adventure ay matatagpuan ang lumang building na panahon pa ng Amerikano. At sinasabi mga ka-adventure na ang Batangas National High School ay itinayo pa o itinatag noong 1902, panahon ng mga Amerikano. At isa talaga mga ka-adventure sa ma-appreciate mo sa lungsod na ito ay sobrang linis talaga ng kalsada nila. Sa kalayuan ng mga ka-adventure ay dito madadaanan natin ang Batangas State University. Katabi mga ka-adventure ng Batangas National High School at na-establish noong 1903 bilang isang college school dito sa Batangas, at sa ngayon ito na yung pinakamatandang institution sa buong region. So, ganda talaga ng panahon ngayon na adventure habang nag-vlogs tayo dito sa Batangas City. At sa oras na ito mga adventure ay muna natin puntahan ang mismo Port of Batangas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice. Sa ngayon mga ka-adventure, ang Batangas City Port ay nagsisilbing industrial port ng Calabarzon na kung saan magtatagpo ang kasaysayan at pag-unlad. Mula mga ka-adventure sa sinaunang troso hanggang sa matatayog na crane, mula sa tahimik na dalampasigan hanggang sa maingay na daong. So, dito nga mga adventure sa lugar na to malapit sa Paris Church ay matatagpuan ang isang lumang ancestral house. Ito mga ka-adventure ang tahanan ng pamilya ni Don Felipe Bourbon since 1870. Ito rin mga ka-adventure ang ancestral home of Gaudencio Cardinal Rosales na naging Arsobispo ng Manila simula noong 2003 hanggang 2011. At dito rin sa tapat mga ka-adventure ng ancestral house na yun ay dito rin ako kumain na ng lunch. At sa paglibot-libot ko nga mga ka-adventure dito sa poblasyon ng Batangas City ay may iilan pa rin na ancestral houses na makikita tayo dito. At sa hapong ding ito ay isinama ko pa rin sa aking gala or adventure ang paglibot dito sa may lugar ng palengke ng Batangas City. Sa kabila mga ka-adventure ng maingay, abala at masigla, ay ito naman mga ka-adventure ay malinis at maayos na pinapanatili ng City Market Office, at isa pa rin itong tradisyonal na pamilihan. At
Dito rin mga ka-adventure sa Tirona Street, matatagpuan din ang iba't ibang mga ancestral houses. Ito mga ka-adventure ang Acosta Pastor Ancestral House na naitayo pa noong 1883. Kasama din mga ka-adventure ang mga ancestral houses dito ay itong malaking bahay dito sa aking paligid. Sa ngayon mga ka-adventure, ito'y pagmamay-ari na ng mga anak nina Concha Acosta at asawang si Dr. Juan Pastor na pinamumunuan ni Attorney Antonio Acosta Pastor. At isa pa mga ka-adventure sa pupuntahan natin dito sa City of Batangas ay yung kanilang provincial capital. So mga ka-adventure, as of now ay nandito na tayo sa provincial capital compound. Kaya lang mga ka-adventure ay limited time na yung meron tayo dito sa lugar. Kaya di na muna natin isama sa pag-explore. So it's already past 4 in the afternoon mga ka-adventure, and so far nakaka-enjoy naman ang pag-vlogs natin dito sa Batangas City. Masasabi natin talaga mga ka-adventure na exploring the heart of Batangas City today ay isa talagang eye-opener. Hindi lang ito mga ka-adventure isang pantalan ng mga barko, kung hindi mga ka-adventure ito ay isang lungsod na nagpapanatili ng kasaysayan nito habang mabilis na sumusulong patungo sa hinaharap. Mula mga ka-adventure sa tahimik na kagandahan ng basilika hanggang sa masiglang enerhiya ng palengke, ang diwa ng mga Batanggenyo ay isa sa lahat ng dako, malakas, mapagmalaki at lubos na malugod na pagtangkab. At sa pagbisita ko mga ka-adventure dito sa City of Batangas, ay ito lang talaga ang masasabi mo na ang ganda pala talaga ng Batangas. And that's all for these vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you in my next video.